morning, America, and hello, Philippines! Kakagising ko nga lang today, and ngayon, time check is already 9 a.m. in the morning here in America. Sobrang madilim pa po. Umuulan po kasi at ang lamig. Punta tayo sa labas, no? Punta tayo sa labas. Kaya pala malamig kasi umuulan. Madilim pa ang paligid. Okay. Ang lamig po talaga sa labas. Minsan dito kami ni Habi nagko-coffee, no? Pag hindi masyadong malamig ay lumalabas ako. Pero si Habi, nasasanay na yan kasi taga rito naman siya. Tayo na galing sa probinsya, lamigin. Yan. Dito ang backyard namin. Pasok tayo dahil magko-coffee muna si Pinay Girl. Hello again, everybody. This is me, Pinay Girl, and good morning to all of my subscriber, and welcome back to my YouTube channel. And to this video, guys, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang renta namin sa apartment ni Habi. Marami kasing nagtatanong kung mahal nga ba talagang renta namin dito sa Washington. Yan ang ating sasagutin later. Bago ang lahat, iinom muna ako ng tea dahil gusto ko talaga iinom ng tea araw-araw. So, ayoko ng coffee. Sabi ko coffee daw inom ko pero hindi. Magtiti lang po ako dahil yan po talaga ang aking ginagawa sa tuwing gumigising si Pinay Girl. Okay, tea time guys. Ito po ang iniinom ko every morning na gigising ako dahil ang sarap sa pakiramdam kapag iinom ako nito. Yung husband ko ay mahilig talaga sa coffee pero ako, dati mahilig ako, ngayon ay hindi na, nag-iba na. Yan. Ako lang mag-isa dito guys dahil si Habi pumasok na sa trabaho, maaga talaga yan gumising. Ako dito lang sa bahay kasi nga wala akong work at hindi na ako pumasok sa bakery. Kaya ang gagawin natin ngayon, mag-vlog na lang tayo dito sa bahay. Okay. Okay. Tara! Ang ganda sa palibot, no? Napakalinis tingnan dito sa backyard namin. Every week ata may nakikita ako ditong naglilinis. Hindi talaga nila, no, pinabayaan. Ang lamig nga dito sa labas, no? Kasi umuulan. At ang sarap din sa pakiramdam kapag nandito ako sa labas. Parang na-refresh talaga yung utak ko. Dito talaga ako nakatambay guys kapag wala akong work. Minsan kasama ko si Habi kapag day off namin together. Kasi may mga araw na parang nai-stress ka. So kapag nandito ako sa labas, na-refresh yung utak ko at nakapag-isip ako ng positive. Kaya I love to stay here in the morning. Pero pag may work naman ako, so hindi ako nakatambay dito, laging nasa work. Ito sa Amerika guys, grabe talaga, sensitive yung mga tao sa mga ingay. Hindi tulad sa atin sa Pinas na kahit saan tayo magpunta ay maririnig yung mga nagkakaraoke. Dito talaga ay parang wala akong nakikitang nag-iingay. Almost 2 years na ako dito pero wala talaga ako napansin na sobrang maingay. Parang ako lang talaga ang maingay kasi wala akong naririnig. Hindi mo sila masyadong nakikita, sa loob lang sila ng bahay. So lang talaga sila, labas trabaho lang talaga ang buhay dito. Minsan kapag makarinig sila ng sobrang ingay na hindi na okay sa kanila, tatawag agad yan ng pulis, sabihin na bakit maingay yung kapitbahay nila. Yun, ganun lamang kabilis sila mag-report. Kapag maingay ka, may kakatok agad sila ng pulis, o bakit ka maingay, may nagreklamo. So yun talaga. Okay guys, ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa aming apartment kung magkano nga ba ang renta namin dito sa Washington. Dahil marami pa talagang nagtatanong kung mahal nga ba ang renta namin. Dahil sinasabi ko talaga sa kanila mataas ang cost of living namin dito sa Washington. So kaya gumawa ako ngayon ng video para malaman nyo at sasagutin ko ang mga katanungan nyo kung magkano nga ba ang aming renta. Bago ang lahat, so mag-short tour muna tayo para sa hindi pa nakapanood ng aming apartment. So itutour ko ulit kayo pero mabilis lang to guys dahil palagi ko na itong pinapakita sa inyo ang aming apartment. Kaya umpisahan na natin bago natin sagutin yung mga katanungan. Kaya let's go! Tara, let's go!
Mag-umpisa ulit tayo dito sa backyard at ipakita ko sa inyo no, kung gaano kalaki nga. So, ito nga yung backyard namin at yung ibang building ay nandun naman. So, peaceful din talaga, no? So, yan. Marami pong mga rooms dito kasi nga apartment lang. So, each building po ang daming rooms. Dito sa aming building ay madami ding room kasi room po talaga dito. Yan. Pupunta sana ako doon kasi umuulan at siyempre malamig kaya wag na lang. So, ito. Dito lang muna tayo sa backyard at balik tayo sa loob kasi nilalamig na ako. Ngayon, medyo madilim kasi nga nakapatay pa yung ilaw. Pero dito tayo mag-umpisa sa kitchen. Okay, ito pa yung table namin ni Javi. Ito pa yung kitchen. Okay. Ito, may ano dito. May rice cooker. Always rice. Dito po ako nagluluto ng rice. Ito naman yung ulam. May gas stove kami. So, yan. Meron akong mga ano dyan, garlic, at saka kompleto din ako. May vinegar, at saka tuyo. Laging talaga meron ako. Yun. Simpleng apartment lang, no? Kasya sa aming dalawa. Ano lang, regular lang talaga para sa amin ito kalaki. Sinasabi ng iba, ba't ang liit? Hindi naman masyadong malit as in. Kasi nga, pwede pa nga ito pang tatlo kung gugustuhin. So, dito kami ni Habi sa living room. Medyo madilim. Kailangan natin ang ilaw. So, ito yung may TV. Itong TV ay hindi na-include sa nirerentahan namin. May sarili kaming TV at binili ni Habi. So, itong sofa kay Habi din, binili na yan. Kasi yung nag-move out kami dito is wala po talagang laman. So, ikaw na po talaga magbili ng kung anong gusto mong gamit. Hindi kami masyadong bumili ng gamit, no? Kasi iniisip namin kung mag-move out kami, tapos ang daming gamit, so mas mahal at nakakapagod. Kaya kung magrenta kami ay yung mga bagay lang talaga na importante. Kasi okay lang sana kung bahay nyo talaga, pero nagre-renta lang kayo. So, hindi pwede na bibili-bili ka ng gamit, no, kapag nagre-renta lang kayo. Kaya yung mga gamit namin, kung nakikita nyo, no, na ano lang, kunti lang, hindi masyado. Kasi sinasabi ni Habi na mahirap pag lumipat, tapos ang daming gamit. So, ito. So, ngayon, medyo may gamit naman. Kaya, punta tayo dito. I-turn on natin. Okay. Ito nga ang aming bathroom, no? At meron ding salamin. Kung mag-makeup ka dito, pwede din dahil meron na nakalagay. Yan. Okay. Punta tayo sa bedroom. Itong apartment ay isa lang bedroom, no? Kapag dalawa kasi, mas mahal. So, isa lang ang aming bedroom. Dito lang kami ni Habi. Yan. Dito yung bedroom namin. Siya masyadong malaki, pero kasya lang sa aming dalawa. Kasi kapag dalawang bedroom na dito, mahal na talaga. So, mas maganda is yung isang bedroom lang muna. Kasi living room, malaki naman. Minsan may mga bisita nga ako dito. Ano sila, 5, 6, kasya naman, no? At doon kami sa labas. Kapag masikip na, kapag may visitor ka, syempre doon kayo sa labas, maglagay ka lang ng upuan at yun, ang ganda na. Kaya nagustuhan ko talaga dito. Yung gustuhan ko talaga itong apartment namin, no? Kahit hindi siya masyadong malaki, pero meron lahat. May kusina, may bathroom, may bedroom. Ito talaga yung pinakapangarap ko noon na magkaroon nito, sa totoo lang. Kasi ayaw ko talaga ng as in malaki, no? Kasi ang hirap talaga maglinis. Ito ay parang yung ang bilis lang maglinis dahil yan, punta ka doon, ganun. Kapag maglilinis ka, hindi masyadong matagal kasi hindi siya masyadong malaki nga. Kaya good for 2 or 3 lang talaga ito. Kapag maglo-laundry naman kami ni Habi ay wala po kaming sariling laundry dito sa loob dahil nga depende po sa nirerentahan mo. Meron po talagang may sariling laundry ang apartment pero dito hindi po. Pupunta ka po talaga sa labas at doon ka po maglo-laundry. Kung hindi umuulan ay pupunta tayo, no? Kaso nga lang umuulan. So, bad timing kasi maulan. So, yan. Dito ka po dadaan. Sorry.
May tao. Sorry, may tao pala. Okay, go. Okay, go. Ito, dyan. Diyan, doon po, doon, yan, dyan ka po maglo-laundry. Yan. Hindi naman masyadong malayo, no? So, yan. Kaso nga lang, umuulan. Bumalik na lang ako sa loob para kumuha ng umbrella, no? Dahil umuulan nga. Gusto kong ipakita sa loob na lang kung saan kami naglo-laundry. Kaya ito na para mapuntahan na natin, no? Hindi kaya kapag walang payong. Kailangan pupunta kami dito para mag-laundry kasi wala kaming sariling laundry, guys. Kaya pupuntahan natin para sa inyo, para makita nyo. Okay, dito na tayo. Yan. Okay. Dito masyadong malayo, no? Paglabas mo ng apartment ay makikita mo agad dito. So, yan. Maglalagay ka lang po yan ng coins. Kailangan may coins ka para gumana. Kung wala ay hindi po yung gagana. Yan lang po talaga ang paano kami mag-laundry. Okay. Yan. Dito. Ito yung labas ng aming apartment, no? Oh, ang daming building po dito. Meron din dito. Yan. Meron din dyan. Yung sa amin doon. Merong bagong building dito. Yan. Kaya balik tayo. Minsan, nahihirapan din ako kapag walang sariling laundry kasi kapag weekend, maraming naglo-laundry, no? So, kaya minsan puno. Ito yung parking lot sa harap ng apartment. Palabas ng apartment doon. Yan. So guys, nandito na tayo sa loob dahil umuulan sa labas. Buti na lang may umbrella, no? Nakalabas tayo. Napakalamig, no? Dahil timing po talaga umuulan. Meron talagang mga time dito sa Washington umuulan. Pero daming nagsasabi kapag makatira ka talaga dito ay laging umuulan dito sa amin. Nasabi ko talaga kay hubby guys na I love the apartment kasi nga hindi siya masyadong malaki, hindi din siya masyadong maliit. Daming nagsasabi na bakit ang liit ng apartment nyo, ba't hindi kayo lumipat ng malaki? Maliit po talaga siya kapag malaking pamilya. Kami lang naman dalawa sa ngayon. So ito ay komportable na po talaga kaming dalawa. May sariling bedroom, may sariling banyo, bathroom, at may kusina. Parang lahat nandito na. Ito ay para lamang sa mga magkupol na wala pang anak. Ito ay mas maganda pang rentahan. Pero kung may anak na kayo, dapat talaga yung anak niyo may sariling bedroom. Malaki tapos dalawa lang kayo. Diyos ko, wag na lang kasi nga ang mahal. Depende po yun. Kung gusto nyo magrenta ng malaki, nasa inyo na po yun. Kami talaga ay hindi ma-afford kasi nga sobrang mahal dito sa Amerika. Ito na nga guys, sasagutin ko na ang mga nagtatanong kung magkano nga ba ang renta namin ni Javi dito sa Washington. Kaya panuorin nyo ang buong video para malaman nyo po talaga. Renta talaga namin ay nasa $1,500. Kung i-convert po siya sa pesos, ang renta namin ay 87K thousand pesos. Kung sobrang mahal din, no? Dahil nga nandito kami ni Habi sa city at malapit kami sa mga bilihin. Kaya accessible po talaga lahat. Yun po talaga naka-advantage kapag magrenta ka dito. Meron ding part dito na mura pero nandun na sa mga sulok na as in malayo ka sa mga bilihin. Pero yung hobby ko talaga ay gusto ko malapit lahat. Yung pumunta ka ng supermarket, malapit lang. Kung pupunta ka ng doktor, malapit lang. Gusto ni hubby convenient lahat. Okay na lang yun. At least malapit naman kami sa mga bilihin at hindi na kailangan mag-drive ng malayo. Pero naman talagang mura kung gugustuhin mo. Pero napakalayo sa trabaho ko, malayo sa trabaho ni hubby. Okay na yun. At least malapit pa kami sa mga gusto naming puntahan. Yun nga, ang renta namin ay nasa $1,500 at 7 pesos kung i-convert namin. Monthly po yan. Pero hindi pa po include yung water, electricity, hindi pa po yun kasama. Ay umabot po talaga ng $2,000, no? Kasi depende po sa paggamit ng electricity. Nasa 100K po talaga ang monthly.
Pero guys, yung pagkain namin ni hubby kunwari maggo-grocery kami every week or every 2 weeks ay hindi pa po yung kasama. Depende po kasi kung ano ang bibilhin mo. Kasi kami nagtitipid kami minsan sa pagkain. Kunwari every 2 weeks ay ano, pupunta kami ng shopping. Kung every week po talaga ay mahal po talaga, kailangan i-budget mo din yung pagkain mo, no? Kasi all the time na pupunta kami ng store, makapagbayad kami ng $200, no? So medyo mahal na talaga kapag every week ka talaga pupunta at magsa-shopping. Ako minsan every 2 weeks, kaya yung pagkain ko kami lang naman. So, minsan hindi ko maubos, minsan nauubos ko agad. Depende po kasi ako minsan kapag may mga pagkain, yung nagugutom ako kain ng kain, hindi ko namalayan naubos na pa. Hindi pa umabot ng 2 weeks ay pupunta na agad sa shopping. Ganun lamang. Kailangan talaga no, isipin mo ang pagtitipid dito sa Amerika. Kapag hindi ka magtipid, ubos talaga lahat ng pera mo. Lalo na kapag maluho ka, mahilig ka bumili, mag-shopping, sus mas magasto po talaga. Iba talaga ay depende po talaga sa status ng buhay niyo. Kami ni hubby ay nag-iisip po talaga kami na paano kami magtipid. Hirap talaga kumita ng pera dito. Ang alam nila ay madali lang, pero yung mga bills talaga ang dami. Marami pang mga tax na babayaran mo. Yun po talaga ang buhay dito. Depende din po kasi guys kung saan state kayo dito sa Amerika dahil meron mga state na mura lang talaga ang renta, no? Kasi nga mababa ang cost of living nila. Dito sa Washington ay mataas ang cost of living, no? Kasi nga mataas din ang bayad at per hour dito. Nakadepende po talaga. Parang balance lang talaga, no? Kasi sinasabi nila lumipat kayo sa ano state na mura ang renta pero yung sahod naman ay hindi mataas. Dito sa Washington, kung mataas ang sahod, is mataas din ang renta. Balance lang talaga lahat. Kahit saan ka magpunta na state ay parang pariho-pariho lang. Kahit mababa ang sahod, mababa naman ang cost of living. So, pantay lang talaga. Yun lang po muna ang aking masasabi at hanggang dito na lang muna tayo. And I think that's all for today. And thank you for watching me. This is me, Pinay Girl.